Nandito ako ngayon sa Naya Terminal 3 and today meron tayong gala going to Vietnam. Pupuntahan natin ang Da Nang and aside from that, pupuntahan din natin ang Hoi An. I'm so excited kasi first time ko makapunta doon and I'm so excited to share this adventure sa inyo. It will be a long journey pero tara, sama tayo guys para ma-idea din kayo if ever pupunta kayo ng Da Nang at ng Hoi An. Another day, another adventure na naman and we are here at Naya Terminal 3. Kasi today pupunta tayo ng Da Nang, Vietnam. And as usual, maaga tayo ngayon sa airport para makapag-check-in din ng maaga. For this travel, ang nabukong airline ay Cebu Pacific which we paid around 8,700 pesos for a round-trip ticket. Of course, dapat din tayong magbayad ng Philippine travel tax before mag-check-in. Para mapadali ang inyong pag-check-in and bag drop, I recommend na mag-check-in kayo online. Saka yung maganda guys ay pwede nang mag-bag drop. Especially kung nakapag-online check-in na kayo. Just don't forget na mag-print kayo ng inyong boarding pass, mag-web check-in kayo, and also mag-print din kayo ng inyong baggage tag. Ayan siya guys. So, tapos na kami. And now we are ready to go to immigration. Ito lang naman yung mga documents na hinanap sa check-in counter. And so far, sobrang bilis lang namin nakapag-bag drop and napaka-smooth ng aming process dito. So guys, before kayo mag-check-in and pumasok sa immigration, mas mainam na nakapag-fill out na kayo ng e-travel departure para may QR code na kayo kasi hahanapin talaga yan sa immigration. Before makapasok sa immigration, chine-check talaga kung meron na kayong e-travel departure QR code. On our case, meron na kami kaya dumiretso na agad kami sa immigration. Hey, we just passed the immigration and sobrang bilis lang kanina guys. Alam niyo ba, 10 minutes lang kaming pumila sa immigration. Tapos sa x-ray screening, sobrang bilis na talaga. And right now, andito na tayo sa boarding gate. Actually, nandito na kami sa may level 4 guys. Dito sa mga airline lounges. Kasi maglo-lounge kami while waiting for our flight. Kasi later pa yung flight namin and magre-relax muna tayo dito. We decided na mag-relax muna dito sa A-Lounge. Wala kaming mga credit card na affiliated sa mga free lounges here at Naya Terminal 3. Kaya naman we decided na magbayad na lang ng 1,100 pesos per pax para makapag-chill around A-Lounge. So now, let's talk about immigration. Again, 10 minutes lang kami kanina sa immigration from immigration officer, pagharap sa immigration officer and pagpila. And then sa x-ray screening, sobrang bilis lang. Siguro factor na hindi ganun karami yung traveler ngayon kasi pabalik na ng work and kakatapos lang ng holiday, sobrang bilis lang namin. And then, for the requirements, passport lang naman yung binigay namin. And then, for the question guys, wala na silang tanong like diretsong tatak na lang sa aming passport. So, we will just chill around and then babalikan ko kayo pag boarding na namin. And finally, boarding na namin going to Da Nang. Yung aming ticket pala dito guys ay hindi naka-seat sale. Pero so far, affordable na itong 8,700 for a round-trip ticket to Da Nang. Kasi alam naman natin na mahal talaga yung ticket papunta dito sa Da Nang, Vietnam. And in fairness, hindi naman delayed yung flight namin going to Da Nang. Sobrang bilis lang pala ng biyahe, mag 3 hours lang. And finally, we arrive here at Da Nang, Vietnam. Welcome to Vietnam! We are here finally sa Da Nang and let's go sa immigration. Hindi ko lang sure kung paano siya i-pronounce, Da Nang or Da Nang. But yes, welcome to Vietnam. This is our first time here in Da Nang, but third time ko na here in Vietnam. So excited talaga ako na ma-explore ang Da Nang. Ciao, Da Nang. So, nandito pa kami sa papunta pa kami na immigration, guys. So, if you're asking kung ano ba yung requirement for the immigration, actually, wala na kaming ni-ready, like book and fly na lang. So, let's see kung ano ba yung sitwasyon sa pila sa immigration and mabilis lang ba kami matapos. So, time check, 9:50 lumapag yung plane. So far, hindi naman siya delayed. Actually, mas maaga pa nga siya sa aming flight schedule. Amazing talaga guys kasi alam nyo ba na mahigit 10 minutes lang ay tapos na kami sa immigration dito sa Da Nang. Pagkalagpas na immigration ay ito agad yung makikita nyo ang Welcome to Da Nang. Nasa may baggage claim lang ito at makikita nyo ito agad. First impression ko sa airport dito sa Da Nang, Vietnam ay napakaganda at napakabago talaga. Maliit lang ito pero grabe napaka-organized din. First order of business ay bumili ng SIM card dito.
Nasa loob pa din ito ng baggage claim before kayo dumaan ng custom. And eto pala yung aming napili, ang Vietjet. Nasa 240k dong pala or 560 pesos ang 10 days unlimited data dito sa Danang, Vietnam. After buying SIM card ay dumaan muna kami sa customs bago makarating sa arrival hall ng Danang International Airport. Outdoor style pala ang kanilang arrival hall dito. And yes, maliit lang, konti lang yung store pero napaka-organized pa din. Next agenda natin ay mag-withdraw ng pera at dito nyo lang din ito makikita sa arrival hall ng Danang Airport. Pagkalabas ng arrival hall, nasa may right side lang ito. And eto lang yung mga ATM machines na nakita ko dito. Sa may BIDV pala kami nag-withdraw ng pera and ang ginamit ko ay ang aking GCash card. Meron pala ditong maximum withdrawal na around 3 million do at merong transaction fee na around 49,500k do. Nag-book pala kami ng airport transfer via Klook and yes, andito na ang aming driver. Nagbayad kami ng around 820 pesos for 2 packs going to Hoi An. Yes, sa Hoi An kami magstay for 2 nights and dito na kami dumiretso pagkalapag namin dito sa Danang Airport. So for this travel, kumuha kami ng airport transfer sa Klook and yan, sinundo na kami ng aming driver. So meron naman silang instructions kung saan nila kayo pipick upin and then paglabas nyo ng arrival hall ay may hinahawakan silang paper na nakapangalan sa'yo, di ba? Parang VIP. So, for tonight guys, 10:30 na, kakaikot ko doon sa, sa airport ng arrival hall ng Danang. Ang liit lang pala ng arrival hall ng Danang. Ayan. So, sa may Hoi An pala tayo mag-stay for tonight. So, kaya nag-book na lang ako para hindi kami mahirapan sa pagkuha ng transportation going to Hoi An kasi medyo malayo siya from Danang. Almost 30 kilometers din ang layo ng Hoi An from Danang Airport. But if you're staying sa may Mikey Beach or sa may Danang downtown, don't worry kasi pwede na kayong mag-grab dito and sobrang lapit lang din. Kasi 6 kilometers lang from Danang Airport ay makakarating na kayo dito sa Mikey Beach. After almost an hour, nakarating na din kami dito sa aming hotel, dito sa may Harmony Old Town Hotel and Pool Bar. Sobrang late na kaming dumating dito at buti na lang nag-email ako para antayin nila kaming dumating. And sabi ng receptionist, bukas na lang din ako magbayad para makapagpahinga na naman kami agad. And i-room tour ko kayo sa aming room na nabook dito sa Harmony Old Town Hostel. Pagkapasok nyo, ito agad yung bubungad sa inyo. Makikita nyo agad ang aming napakalaking bed. Napakalambot and super comfortable din ang aming bed dito. Meron din silang pa-complimentary na water and coffee. Meron din kami ditong refrigerator and heater. And nabook pala namin dito ay yung superior room with balcony na may city view. Xin chào! Welcome to Hoi An, Vietnam. Yes, we are finally here sa aming hotel. And yung pangalan ng aming hotel ay Harmony Old Town Hostel and Pool Bar. Yes. So nabook ko siya sa Agoda for around 2,000 pesos for 2 nights. Yes, we will be staying here for 2 nights and we will be exploring more of Hoi An for 2 days. So I'm so excited na ipakita sa inyo ang aming adventure. So guys, nakita nyo na yung loob ng aming room, but tomorrow papakita ko sa inyo yung vicinity ng aming hotel. Kasi located siya sa my old town dito sa Hoi An. So maganda yung location niya. Kaya tomorrow papakita ko na lang sa inyo guys kasi madilim na. Actually right now it's 11:30. So wala na tayong masyadong magawa. Magpapahinga na lang kami para tomorrow maaga din tayo. So by the way, sa price na 2,000 kasali na doon ang aming breakfast. So di ba sulit na ang aming pag-book dito sa Harmony Old Town Hostel and Pool Bar. Eto naman yung sinasabi kasi yung balcony namin guys. So maliit lang yung sliding door dyan. Pero pagkalabas nyo, makikita nyo na agad ang city view. Ang maganda dito sa aming accommodation ay sobrang lapit lang din niya sa mga tourist attractions around Hoi An. One downside nga lang ay wala palang elevator dito. Medyo nahirapan talaga kami sa pag-akyat kasi nasa pinakataas yung aming kwarto. Kaya if you're traveling with seniors or may mga problema sa tuhod, medyo mahirap dito sa aming hotel. Ganun pa man ay kinayanan pa din namin and sobrang satisfied naman kami dito sa aming accommodation.